pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa isang napakabiyayang umaga. Ang ating debosyon sa umagang ito, mga kapatid, ay matatagpuan sa sulat ni Santiago, Kabanata 4, at ang aking babasahin ay ang talata 7 at 8. Ganito ang kanyang sinasabi: Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at layuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isipan. Napakaliwanag, mga kapatid, ang sinasabi ni Santiago sa tekstong ito. Ang paglayo doon sa anumang kasamaan. Kailangan layuan natin ang sanlibutan. At ang mga kaluguran nito ay ang pasasakop o magpasakop sa ating Diyos. Bukod sa nabanggit na pagpapasakop, kailangan nating labanan ang dyablo. Laging sinisikap kasi ni Satanas na akitin tayo sa pamagitan ng mga makasanlibutang kaluguran at pang-akit. Sa makatuwid, kailangan labanan natin siya. Labanan ang mga tuksong ipinadadala niya sa atin. Marami ang nagtatanong, paano nga lalabanan ang tukso? Paano nga ba lalabanan si Satanas? Paano ko siya madadaig? Kapag may dumating na panukso o katuksuan, kahit gaano ko o gaano nating sikaping labanan ito,
meron pa rin mga tao, agad pa rin daw na nadadala nito. Paano natin nga lalabanan ang dyablo? Mga kapatid, sa pamagitan ng lakas ni Kristo. Ano yung lakas na tinutukoy ni Kristo? Ang unang hakbang, ang tandaan na kapag sinundan natin ang kagustuhan ng dyablo, ang pagtaksilan natin ang ating Panginoong Hesus, kapag yan ang ginawa natin, hindi natin maiiwan ang pagkakasala o laging nakasabit si Satanas sa ating mga buhay. Pangalawang hakbang na dapat nating gawin ay yung tinatawag na tayo ay tumayo sa lakas ni Kristo. Palaging nariyan lang ang kapangyarihan ni Kristo, nandyan lang. Ngunit kailangan natin ang magsuot ng anumang lakas na baluti. Sabi nga, di ba, nung nakaraan nating mga lesson, ang isuot ang mga baluti. Para sa ganun ay may panlaban tayo doon sa pagpasok ng anumang tukso sa ating mga buhay. Parang ang elektrisidad, ang lakas ni Kristo, na kapag sinaksak mo ang ilaw, magliliwanag at mabubuksan ang lahat ng dilim at mapapalitan ng liwanag. Subalit kung walang magbubukas nito, at sino ang magbubukas, tayo rin yun. Mangingibabaw ang lakas ni Satanas. Kung kaya't mga kapatid, kapag ito ang ating nararanasan, ano ang sabi sa Matthew 4:10? Sabihin lang natin, lumayas ka, Satanas. At yan ay lalayas ang kalaban. Ganon dapat tayo kasigla at ganon dapat tayo kalakas sa panlaban ng pagpuksa ng ating kalaban na ang dyablo. In verse 8, sabi niya, tinatanong niya doon, gusto ba nating maging malapit sa Diyos? Kung gayon, kung gusto nating mapalapit sa Diyos, lumapit sa Kanya. Yun lang ang tanging kasagutan. Kung tila nararamdaman natin na malayo ang ating Panginoon, anong dahilan? Dahil tayo mismo ang naunang lumayo sa Kanya. At alam naman natin na kapag lumayo ka, konting panahon lang na lumayo ka sa Diyos, mabilis pumasok ang kalaban. Mga kapatid, at yun ang ayaw na ayaw natin, yung mapasukan tayo ng kalaban. Paano tayo muling makalapit sa Diyos? Ibinigay ni Santiago ang mga kasagutan. Una, ang sabi niya, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Kailangan ang paglinis o linisin ang ating sarili sa lahat ng makasalanan at gawa at kilos natin. Hindi lang yan. Ano ang dinagdag ni Santiago? Dalisayin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Kailangan linisan natin ang ating sarili, hindi lang sa panlabas na kasalanan, ngunit pati rin sa mga nakatago. Yung mga nakatago ay dapat malinisan, mga kasalanan ng ating puso at pag-iisip. Alam niya kung tayo ay nagbabago-bago ng isip o hindi. Alam ng Diyos kung ang tao ay pabago-bago ang isip, nagtatangkang sinasabing iniibig ang Diyos ngayon, pero kinabukasan, nasa sanlibutan, pinagsasabay ang lahat ng ito sa makatwid. Ang pag-ibig sa Diyos ng taong iyon ay hindi dalisay. At ang kanyang puso'y makasalanan pa rin. Ang taong gayon, mga kapatid, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos.
dahil sa pamagitan lamang ng malinis na kamay at dalisay na puso tayo mapaglalapit o makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Paano o maaaring maging dalisay ang ating mga puso? Una, kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Magsisi at lumapit sa ating Panginoon. Kailangan nating ihayag sa Kanya ang ating mga kasalanan at lumayo sa mga ito. Kailangan nating magpakumbaba upang ipagkaloob niya sa atin ang Kanyang biyaya. At sa gayoy, muli siyang lalapit sa atin. At mararamdaman mo ang ganap at pasasalamatan natin ang ating Panginoon. Pupurihin natin ang Panginoon dahil sa Kanyang habag sa ating mga kasalanan na siyang pinatawad niya upang manatili tayo sa Kanya. Yan po ang pahiwatig ng ating teksto na kailangan natin ang linisin ang ating mga puso, dalisayin ang ating mga puso sa ating pag-iisip na walang pagbago-bago. At kailangang magsisi at lumapit sa Kanya, ihayag ang ating mga kasalanan, lumayo sa anumang kasalanan, at yaan ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos ang biyaya para sa atin. Mga kapatid ko kay Kristo, isang napakayamang patotoo ng buhay ng isang tao na kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, napapalayo tayo sa anumang tukso. Kapag inilapit natin ang ating buhay sa ating Panginoon, napapalayo ang dyablo. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Ang Diyos kailanman ay hindi siya lumayo sa atin. Nakakatiyak po ako yan. Minsan tayo ang lumalayo sa Kanya. Nawa, mga kapatid, sa umagang ito, laging lumapit sa ating Panginoon at hilingin ang Kanyang presensya na ang gabay ng anumang tuksong darating sa atin ay lagi tayong pinagpapala at ginagabayan ng Diyos sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Tayo manalangin. Dakila ka sa aming mga puso, O Diyos. Dakila ka nang nilinis mo ang aming mga puso at tinanggap ka namin bilang aming tagapagligtas. Nang kami ay lumapit sa iyo, hiniling po namin na maging dalisay ang aming puso upang karapat-dapat kaming lumapit sa iyo. Kung nararamdaman namin, O Diyos, na parang napakalayo mo sa amin, suriin namin ang aming puso at ang aming pagkatao. Kami ang unang lumalayo. Kung kaya't napapasukan kami ng kalaban o ang Satanas, huwag mong pahintulutan, Panginoon, na manaig ang kalaban sa aming mga buhay. Huwag mong pahintulutan na pabago-bago ang aming isipan. Bagkos nakatuon at nakafocus lahat ito, Panginoon, para sa iyo. At ang iyong gabay at pagpapala ang siya lagi naming tatanggapin ngayon at magpakailanman. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.